Hello mga ka-curious, magandang umaga po, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kung saang sulok man kayo ng mundo naroon, sana okay lang po kayo. Ito na naman po tayo sa panibagong episode ng Lynn Channel, mga ka-curious. Now, ayaw ko kung paano ko po ito umpisahan dahil, alam mo, nagbago ako ngayon ng topic. Iba sana ang i-report ko ngayon, pero nung last time na sinabi ko sa inyo, ang Pilipinas mauuna na po sa pagpapatupad ng blockchain technology. Yung blockchain na yan ay gagamitan na natin ng yung digital ID, digitalization na po ito. At di ba sinabi ko sa inyo saan mangyayari? Sa Davao. Mauuna sa Davao. At mga ka-curious kasi meron po akong, my God, wala pong nagbabalita nito kahit sa mga mainstream patago po nila. Nagpasa na po mga ka-curious ng batas, okay? Dito po sa European Union, ito po mga ka-curious, unti-unti na po yung cash, yung physical na money, aalisin nila. Sa loob ng 847 days na lang, ulitin ko, 847 days, babawasan na po yung paggamit natin ng cash. Dito sa Europe, batas na po ito, Enero of 2027. Please share this information dahil yung mga citizens sa Europe, meron po tayong chance. Ulitin ko, hindi po ito binabalita sa mainstream. Kasasabatas lang po ito. Bawat euro na lalampas sa 10,000 ay magiging illegal na pera. So, hindi ka pwede mga ka-curious, bawat Bitcoin ay mangangailangan ng pahintulot ng gobyerno. Bawat transaction ay magiging data point sa mga ka-curious. Okay, ganito po. Nagbago ang ano nila, yung anti-laundering daw, na ibaband na po nila ang cash payment. Pag nagbayad ka ng more than na cash, di ba ngayon sa Pilipinas, yung mga cash itinatago nila, di ba? Nasa bahay yung mga ninanakaw nila, nasa mga kondo. Yung transaction para hindi makita more than 10,000 na cash is illegal na po yan. Ibaband. Okay? Above 10,000 at magre-require ng verification. I-verify mo, gagamitan na nila siguro ito nung mga ID na ito na digital. I-require ng verification pag magbayad ka ng 3,000 and yung between 3,000 and 10,000 na cash. Ulitin ko, napaka-importante po ito na papanahon. Kaya, i-share niyo po and welcome back to Lynn Channel, mga ka-curious. Yan po ang ating tututukan. At, yung mga bang na nangyayari na binigay ko na sa inyo, magkaroon kayo ng idea kung ano ang nangyayari dyan sa China, yung pwedeng hinwaan na sabi ni Browner, maghanda tayo ng 20 to 30 days na kaya lumaban ng ating mga sundalo nang walang tulong sa ating mga kaalyadong bansa. So yun po mga ka-curious, makikita ninyo sa timeline natin ngayon ang mga posibleng hidwaan na mangyayari next. Okay? Nasabi na natin, na i-report natin yon. Kaya mga ka-curious, po akong mag-share ngayon pa lang. Uulit-ilutin ko po sa inyo yan dahil paiksi ang ating panahon para mabuksan or ma-educate, makarating sa masa itong mga mensahe natin. Bago tayo, of course, pumunta, gusto ko po munang magpapasalamat ako sa lahat ng mga nagsishare ng ating mga videos. Una, yung mga nagbibigay ng ating stars, pasasalamatan natin yung last video na nagbigay ng stars kung sino sila. At
Gusto ko pong magpasalamat sa mga taong nagtatag kasi the best way kung gusto ninyong maagaw ang atensyon ng mga tao, ng mga kaibigan ninyo na mapanood itong mga specific informations, itag nyo po kasi sabi ng karamihan sa inyo, pag inisi-share ninyo, hindi nabubuksan or hindi nag-a-appear sa mga wall nila. Kaya mag-ano po tayo, magtulungan yung iba mga ka-curious na nagtatag. Inaano ko nakikita ang aking magtatag yung yung itinatag ninyo, napakalaking tulong po yan para sa iba. Ano na naman tong nag-blink na naman ang aking last time nga pala, hindi nyo marinig yung sounds, di ba? Naka-full na ako. Tingnan natin muna ang sounds kasi maraming nagreklamo. Mahina daw, naka-full ako ngayon, ha? So, pag mahina pa rin ang dating sa inyo kahit na yung volume ninyo, ibig sabihin minamanipula na naman po yon. Okay, bago po tayo, instruction po muna kasi sayang yung mga iba nagrereklamo hindi daw ma-share ang ating mga videos. So, ang gagawin po ninyo, mga ka-curious, pindutin nyo po ang video mismo. Pindutin nyo, ayan. So, ang gagawin po ninyo, mga ka-curious, ayan o, pagkapindot ninyo sa lower, meron arrow. Ayan, arrow. Pindutin po yung arrow na yan. Habang nagpo-play yung video, pindutin yung arrow. Ayan, pwede nyong i-ano sa story, sa messenger, and then sa WhatsApp, pwede nyong i-copy yung link. Ayan o, copy link. And then may nakalagay more. Pwede mong ilagay sa messages, sa email, sa Telegram, sa Facebook, sa WhatsApp. Okay, kasi tinatago po nila dahil karamihan sa ating mga videos, wala nang inaalis na rin yung share button. Ulitin ko, punti po kayo dito sa video, pindutin lang yung video, and then sa baba, sa left lower corner ng video, may arrow, ayan po yan, pindutin lang yan. Lahat ng option, pwede nyong i-share sa lahat ng mga media outlets na gusto ninyo o pwede rin i-copy nyo yung copy link. May nakalagay doon copy link. Yung link na yon pindutin and then i-copy nyo and then i-share nyo sa mga sa mga grupo. Yung mga sumali po kayo sa mga grupo, i-share po yung link na yon, okay? Yun po ang the best na panlaban. So, okay, direkta na po tayo mga ka-curious sa ating mahalagang balita. Bago po tayo pumunta sa ating main topic, punta mo tayo dito sa mga nangyayari sa Pilipinas. Ano ang meron? Okay? Naghahabol ako kasi sa dami nito. Okay. Maraming kaganapan. Saan na siya? Si Montolfo, mga ka-curious. Sabi ko, kailangan kong sabihin ito. Dahil lahat ng mga tulfos, di ba? Kumbaga, parang binudol din tayo ng mga tulfo. Si Raffy Tulfo, na sikat na sikat, bakit kaya ang mga tao nagpa-follow pa rin na kinukwartahan lang sila para magbalita na kunwari siya ang nagresolba ng mga taong bayan, pero kumikita po si Tulfo ng milyon-milyon sa inyo. Kasi pag nagba-viral yung mga videos niya, malaki po ang kita niya, okay? So, he make it sensational yung mga problema ng pahiwalayan, ng mga pamilya. And then, nahalal natin siya, pagka-senador, kasi akala natin, ibinoto ng extra majority ng tao dahil akala natin, pagdating sa Senado, ay magiging boses siya ng katarungan, di ba? And then, ang ingay nila, number one supporter yan, si Raffy Tulfo ng Duterte. Naalala niyo, puring-puring niya lagi yan. And then, ngayon, mga ka-curious, bakit lahat ng Tulfo? Isa na lang yung isa na Tulfo na hindi siya nagsasalita ng tahasan. Ngayon, si Erwin, si Raffy Tulfo, tapos yung anak niya ni Raffy Tulfo na gumastos ng 6.7 million sa isang bar sa Las Vegas. Naalala nyo? Anak yun ng mga Tulfo, ni Jocelyn Tulfo na yan. Lahat sila nandito na sa gobyerno ni BBM. And then, itong si Montulfo, ito yung latest ngayon, mga ka-curious. Naglabas siya ng listahan
ng mga minamanmanan daw ng gobyerno para i-destabilize ang administration na ito. So doon sa listahan, mga ka-curious, marami siyang iniulat. Andoon si Pulong Duterte na magdi-destabilize daw, si Sara, si Vic Rodriguez, at mahaba pang ibang lista. Ito daw ang tinitingnan ng gobyerno, minamanmanan sila dahil sila yung mga taong magdi-destabilize o nagpa-plot na matanggal itong gobyerno. Of course, yung mga tao, si Pulong nag-react, si Sara din nag-react. And then, tinatanong siya, sabi nung itong Montulfo, saan mo kinuha yung listahan? Alam mo, sabi ni Montulfo, ito pakinggan ninyo, kahit pilipitin nyo ako, hindi ko sasabihin sa inyo kung sino ang nagbigay sa kanya ng mga pangalan na yon na magdi-destabilize daw sa admin na ito. So, ibig sabihin, bakit kung transparent ka, hindi mo sasabihin na kahit pilipitin ka, hindi ka magsasabi. Paano pag nandoon ka na sa korte? Dapat ang ano niya, kung totoo kung ako, na gusto kong protektahan yung source na nagsabi sa akin ng listahan na yon, hindi pa rin ako sasabihin na hindi ko sasabihin. Paano pag napunta ako sa korte at ang korte pinilit ako? Otherwise, magiging fake news ka. So sabi niya, kahit pilipitin niyo ako, hindi ko sasabihin kung sino nagsabi. Baka waga-waga niya, baka gawa-gawa niya lang. Now, of course, si Pulong Duterte, nagpalabas siya ng kanyang hinaing. At sabi niya, Davao City Representative Paulo Duterte hailed Ramon Tulfo after he included his name as well as Vice President Sara in the alleged insider list of personalities being watched by the government due to destabilization. Sabi niya, this guy must be very proud of his imagination. It's the only thing working harder than his sense of journalism. So, sabi niya, hold your nose, you don't have eggs, boy. You are just beaten by a girl. History, you might want to hold my Rottweiler's arms in the house, dude. Sabi niya, wala kang itlog. You are just beaten by a girl. So, sabi ni, if this bangag administration, sabi ni Pulong, even needs a coup, it's already in the final stage of self-destruction. This must be a big welcome to the whole, and whatever else comes out of his mouth. He is already out, sabi niya. Dodong Mon, you want attention, you got it? But next time, try using truth instead of testosterone, sabi ni Pulong. Then, of course, si Sara, sabi niya, para ka lang binabae. So, yun po, mga ka-curious, ang catch ko dito is bakit lahat ng mga Tulfo na akala natin, kaya nga andyan na sila lahat ng mga magpapamilya dahil they represent for us na sila yung ng justice, di ba? Na sila, akala natin, ako personally, kasi Tulfo ng bayan, na ipaglalaban tayo, ipaglalaban niya ang mali. Ay ibig sabihin ipaglalaban niya ang tama, kundinahin niya ang mali. Kasi naatasan na siya ng taong bayan, naggawin yung tama. Kaya nga inelevate siya sa posisyon na yon, di ba? Para mag-imbestiga, gumawa ng mga batas na magpoprotekta sa mga karapatan natin, na malaman ang katotohanan, anti-corruption, dapat yung ang tutukan. Bakit sa tabil ng dila ni Raffy Tulfo, itong mga Tulfo na putak ng putak, ngayon sa administration na ito, tahimik. That is not usual. Nakakapanibago ang katahimikan. And then, ngayon, puro na sila pag gagawa ng kwento, pati itong Montulfo, gumagawa na rin ng kwento ngayon. Kasi palagay ko, kung nagsasabi ka ng totoo, dapat hindi mo sabihin, kahit pigain,
Kung kinakailangan kong ilabas para malaman ninyo na totoong sinasabi ko, ilalabas ko sa tamang platform. But wala, deny to death na hindi daw niya sasabihin ang source niya kahit na pilipitin siya. So yan po mga ka-curious, itong kinasasadlakan ng mga Tulfo brothers and families. Now, ito pa, malaking usapin ngayon kasi si Remulla nagpalabas ng balita, nagpa-interview siya na meron na daw si Bato, huhulihin at dadalhin sa The Hague. Okay? Now, nilinaw ni Vice President Sara Duterte na wala pang official na ICC arrest warrant laban kay Bato de la Rosa. Matapos magsalita si Ombudsman Boying Remulla tungkol dito. So ano ang catch dito? Nagsisinungaling? Naggumagawa-gawa lang ng kwento si Remulla na may arrest warrant na kay Bato? So, ang pinasinungalingan now, ang lawyer ni Bato na si Attorney Israelito Turion, tinanong niya or he asked Ombudsman Crispin Remulla to apologize if his earlier statement na sinabi niya na ICC had issues an arrest warrant against Senator Bato na was proven false. Ang nagsabi nito ang AI mismo. So false. Ang sabi ng AI na walang katotohanan na may arrest warrant kay Bato. So pinasanungalingan din ni Vice President Sara. So ngayon, sino ang nagsisinungaling? Nagawa-gawa ng kwento si Remulla, ganon po ba yon? Now, si Remulla pero, nagsabi siya na meron daw siyang meron daw, sandali lang, tingnan natin ha, kasi parang meron si Remulla sinabi na may ipapakita siyang ebidensya, hawak daw niya, okay? Kalalabas lang na balita, hawak daw niya ang, sandali lang, I'm trying to look for that. May nabasa ako, paki-verify ninyo na meron daw siyang hawak si Ombudsman na itong na dokumento na itong si Bato ay aarestuhin, may warrant of arrest ng ICC. So this is a developing story, paki ano nyo, kasi bago lang ako nag-live ngayon, nabasa ko. That's why I'm trying to recall kung tama yung pagkakabasa ko kasi in passing lang mabilis na parang may hawak na ebidensya si Remulla. Ang sabi niya na merong arrest warrant kay Bato. So, pinasinungalingan ni VP Sara at nagdidemand si Attorney Turion. Kasi Attorney Turion should know kasi siya ang lawyer ni Bato. So, being lawyer ni Bato, dapat may communication siya from ICC na merong arrest warrant sa kanyang kliyente na si Bato. So, hindi natin alam kasi ginawa na nila, kaya nga may kaso ito, si Remulla, dahil sa pag-kidnap nila kay Duterte na hindi ipinadaan sa tamang proseso ng batas, na linabag mismo ang batas. Tandaan ninyo, ito yung hindi pa nakakaalam, na i-report na natin ito, na nilabag misi ang kanilang Rome Statute. Ulitin ko na nagsasabi na dapat ang isang bago dalhin, isuko sa ibang bansa, ay dapat idaan muna sa korte, sa local court ng bayan na yon. So, in this case, dapat si Duterte, bago dinala sa The Hague, dapat si Duterte idinaan muna sa korte ng Pilipinas at doon i-verify ng korte kung may sapat ba na mga ebidensya
Nalabag ba ang karapatan ni Duterte? At may karapatan si Duterte ayon sa Rome Statute ng ICC na pwede siyang mag-file ng temporary release habang nililitis ang kaso. Lahat po ito, ulitin ko, yung Rome Statute mismo ito ng ICC ang nilabag nila. Hindi binigyan ng pagkakataon makapag-apply ng temporary release si Duterte at hindi siya dinala sa local court natin sa Pilipinas. So, may kaso yan si Remulla dahil kasali siya ayon sa pag-iimbestiga ni Amy Marcos sa Senado. Kasali siya sa kinasuhan, si Remulla, si John Vic din na kanyang kamag-anak, and then yung Department of Defense, at saka yung sino pa ba? Si Anyo. Yun di umano, kung hindi ako nagkakamali, ang nai-report na natin, ang kinasuhan ni Amy sa ombudsman kasama si Remulla dahil nga sa pagkidnap nila kay Duterte. Now si Remulla, magic yung kaso. Pinawalang sala si Remulla, yung inihabla na kaso ni Amy sa ombudsman, tinanggal para nga maklear ng kaso. Kasi kung mayroong present na kaso kay Remulla, hindi sana siya naging ombudsman. So, minatik-matik nila, tinanggal yung kaso na yan ni Amy sa ombudsman, clear siya, kaya si Remulla ay nandyan sa posisyon ng ombudsman. Now, sino ang nagsisinungaling? Kasi si Remulla, kumbaga ginawa na nila ang pagkidnap kay Duterte na illegal. So, pwede na naman nila uli gawin ngayon ang illegal na pagkidnap kay Bato. So, ngayon masalimot ito kasi ang abogado ni Bato nagsasabi na humingi siya ng sorry si Remulla dahil wala daw arrest warrant kay Bato na kanyang kliyente. At si Sara nagsabi din na walang arrest warrant kay Bato. So ngayon, nasa sa atin na po kung sino ang paniwalaan natin, kung si Remulla o itong mga tao. Kasi si Remulla, may record na siya na sinungaling at may record na si Remulla naglumabas sa bibig na pwede natin i-bend ang law. Pwedeng baluktutin ang batas. So, itong si Remulla, mahilig ito magbaluktot ng batas. Yan po. Now, okay. Ano pa ba ang mga balita sa Pilipinas? Kasi mga ka-curious, ito lang ang nakakalungkot. Sa dami ng problema, yung mga nagbaha ngayon na marami na ang namatay, maraming mga properties ang nasira, maraming mga businesses ang lumubog. Dapat ito ang tuunan ng pansin ng gobyerno, panagutin yung mga flood control na sana naibsan ang distraction, na bawasan sana ang pagkasira kung itong mga flood control projects ay ganamit ng tama. Mga ka-curious, na pag-alaman ko na ito palang sa Liloan, sino ba yung mayor? Mga Frasco yata, mga ka-curious, na nag-apply daw ng trip papuntang Europe. Or, basta sino ba yung mayor ng Liloan yata, umalis, nagpunta dito sa UK. Few days before umano ang bagyo, alam na nila na hahagupitin sila ng bagyo, nag-travel pa rin abroad. So yun po mga ka-curious na mga mayors or talagang mga illegal ay mga taong gobyerno na gumagawa ng mga illegal, ninanakaw ang kanilang mga pondo, kaya itong mga nasalanta ng bagyo dapat naibsan sana ang kanilang suffering, ang damage, kung ginamit ng tama ang pondo. At yun dapat ang pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno. Hindi yung mga ipakulong ang mga kalaban nila. Imaginein mo,
mo, they will be spending time and our money, resources, para tugisin ang kalaban nila sa politika. Hindi nila tinutugis yung mga magnanakaw. Yun ang nakakagalit sa sitwasyon natin ngayon. Aalisin nila ang mga kalaban nila sa politika. Now, ito, itong mga 2 to 3 days, napapansin ko, may mga pagbabagong nagaganap. Sabi ko, epekto na siguro ito dahil sa nalalapit na malaking rally ng Iglesia ni Cristo na gaganapin sa 16, itong month 16 and up to 18. Alam naman natin, pag nag-mobilize ang Iglesia ni Cristo, kaya nila mga milyones na tao. Okay? So, itong mga milyones na ito, baka dumami pa yon. Kasi remember, mahigit 2 million yung last rally ng INC. And I think, kung ikaw ang organizer ng rally, mag-organize ka na, malampasan mo yung inorganize mo dati. At sa kutob ko ngayon, ang mga taong bayan ay mag-a-attend regardless sa relihiyon nila. Kaya nafe-feel ngayon ng gobyerno, napansin ko na meron silang mga positibong ginawa. Tingnan nyo ito mga ka-curious. Si Tito Soto, ito, nag-ano sila, bagong website ng Senado, inilunsad para palakasin, ayan, nagpa-picture-picture na naman ang mga Digimon. Ayan si Tito Soto, si Ping Lacson, ayan. Ang kanilang website ay para daw palakasin ito inilunsad nila para palakasin ang transparency sa publiko. Kasi, aywan ko kung gawa-gawa lang nila ito para kunwari ma-cover up nila yung kanilang mga kapalpakan at sasabihin, oh, may ginagawa naman kaming move para maging transparent ang Senado, naglusad kami nitong platform. So, meron silang move. At ito pa, sabi ni Ping Lacson, iimbitahan daw nila, di ba dati walang usapin na ganito, iimbitahan daw nila ngayon si Saldico na mag-attend sa hearing, sa susunod na hearing, sa pamamagitan ng video call. So mag-a-appear siya sa TV kung saang bansa man siya na ngayon at inimbitahan ni Lacson na mag-attend daw si Zaldico sa hearing. Tingnan natin, pero nakikita nyo na meron silang push na in somehow mag-participate itong mga nadidiin sa kaso ng korupsyon. So tingnan nyo, ipapa-attend si Saldico and then naglunsad sila nitong website daw para palakasin ang transparency. Tingnan natin kung maging transparent sila. At ito pa, wow, ang matagal na itong usapin. Pakinggan ninyo mga ka-curious, kasi ang Speaker of the House ngayon, na si Buji D, the House that will advance the anti-political dynasty bill and the Independent Commission against infrastructure corruption as clear evidence of their serious reform. So, imaginein mo, itong 2 araw lang, ang dami nilang mga, kunwari, siguro pang ano lang ito, pampalubag loob sa atin dahil sobra na tayong galit at itong magrarally nga, kunwari ito, isinusulong ang anti-dynasty bill. Sabi ng Speaker of the House. Itong anti-dynasty bill, mga ka-curious, pinopropose is a proposed measure to enforce the 1987 constitutional mandate to prohibit political dynasties. Ang ano nito, ang ma-prevent ito na maraming magkakamag-anak na mapunta sa posisyon ng gobyerno. Ang ano daw nito, usually within the second civil degree of consanguinity or affinity. Like, hindi pwede yung asawa, mga nanay o tatay. Okay, ulitin ko. Mga spouses.
parents, children, and siblings from simultaneously holding or running for elective public office within the same province or area. Nakikita nyo, hindi pwedeng magsabay-sabay katulad ngayon na nandyan ang presidente, nandyan si Sandro Marcos, nandyan si Amy Marcos, magkakapatid. Bawal po. Yung mga mag-asawa, yung anak, at mga kapatid, siblings, na nandyan lahat, all at the same time, or sabay-sabay sila sa isang lugar, or within the same province or specific area. Ipagbabawal kung matutuloy ito na anti-dynasty bill law, maiiwasan, ulitin ko ha, yung mga mag-aasawa, mga parents, children, mga anak nila. Kasi katulad si Marcos, anak niya si Sandro, bawal yon sa isang probinsya o sa isang specific area. Ganon din sa Davao, yung mga Duterte, okay, yung magkakapatid, si Pulong, ipagbabawal na po yon. Now, meron isang catch dito. Merong isang catch, no? Ito'y ngayon, dahil hindi na nila, ang palagay ko kaya isusulong ni D ito, hindi talaga magkaroon ng fairness na matanggal itong mga dinastiya. Hindi nila maparalsik si Sara, hindi nila ma-impeach, so ang gagawin na lang nila pahinain na para mawala na ang kapatid, si Pulong o mga ganyan. Palagay ko, it's a political strategy to hit the Dutertes kasi wala naman na silang pag-asa. Yung presidente ngayon, hindi na mag-a-apply sa kanila kahit wala na, hindi na yan mananalo. Sa palagay nyo, mananalo pa yung mga Marcos na yan? So, better still, sirain na nila, maglagay na sila ng itong anti-dynasty bill kasi hindi na magpa-profit yung pamilya nila kasi sinusuka na, yung pangalan pa lang nila pag nag-appear yan sa balota, X na yon. Kaya mas mabuti pa ilagay na para tirahin nila ang mga Duterte. Yon ang naiisip ko. Pero para sa akin, it's a good one. If it is done seriously, yung batas na yon, ayaw ko sa bill na yon. Kaya lang, in this case, ginagamit nila politically para tugisin ang kanilang kalaban. Kasi itong gobyerno ngayon, nakatutok talaga sila ngayon sa pagsira sa kanilang kalaban. Yon ang kanilang ibinubuhos, ang kanilang attention, pera at resources. Okay, now, so ayan, meron na silang transparency, papa-attend na daw papa-attend na daw sa hearing at least sa video call, si Saldico, tingnan natin kung transparent talaga sila. Sabi naman ni Peter Cayetano, sandali. Time for real change. Alan Peter Cayetano insisted that when there is a chaos or disruption in the national budget, there really needs to be a real change. According to him, it can't be all instructive or repeated blue ribbon committee hearings. There must be concrete action to be seen. I agree na kailangan talagang baguhin na babalik na naman yung kanilang Blue Ribbon Committee na ganun-ganun uli. Kaya kailangan, we should be expecting real change talaga. Na hindi na tayo budulin uli nitong mga taong itong si Tito Soto na maging transparent talaga sila. Now, breaking news. Yung dating DPWH Secretary Bunuan left the country. Kasi siguro, nafe-feel na niya na mapipilitan siguro silang mag-imbestiga kasi nag-promise na sila ng transparency. Kasi nga binabalita ko to para mag-expect tayo ng kanilang ipinangako na magkaroon ng transparency. Kasi kung hindi sila maging transparent sa susunod na hearing, hahanapin natin sila. Kaya, siguro,
tinimbrihan na sila na, oy, umalis na kayo. Baka ang susunod na mawala na nito si Tambalustay. O kaya, kasi nag-meeting, minute ni Tito Soto si Tambalustay, di ba? Sabi ko nga, ba't kailangan ni Soto? Ano ba ang pinag-usapan nila na siguro istigahan nila si Tambalustay pero only to a certain extent na hindi talaga nila pipigain si Tambalustay. Kasi nakipag-usap pa kung ano daw, nakipag-usap kami kung ano ang mangyayari kung mag-attend pa siya sa Blue Ribbon Committee. Wow! Ano yon? Ano yon? Sabi ko nga, tailored, may inano na specific na pagtatanong, pag-iimbestiga ang gagawin nila kay Tambalustay para hindi siya madiin. So ito'y dapat malaman ninyo, mga kababayan, na itong move nila na kunwari may platform para daw maging transparent, tingnan natin. So si Bunuan, the Bureau of Immigration confirmed that former Department of Public Works and Highway has left the country. Wow! Kasi di ba si Bunuan, somehow na i-involve din siya dito sa mga illegal na problema ng flood control projects. Now, ito yung article nga pala about sabi ni, ito yung kanina lang nakalalabas na balita. Ito ang pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya nang tanungin tungkol sa umano'y arrest warrant ng ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Rimulya, may hawak na umano siyang unofficial copy. Nako! Boying! Bonjing! Wagan nyo na naman. Katulad ng pag-aresto nyo kay imagine mo, they were able to get away with Duterte. Inaresto nyo si Duterte ng walang arrest warrant. Kaya posible, meron na naman kayong waga-waga ngayon. Ayon kay Rimulya, may hawak na umano siyang unofficial copy. Bakit unofficial? Turang warrant na matatagpuan umano sa kanyang cellphone. Nako! Isa na naman, katulad na naman to ng sabi ni Duterte kay PNP chief, 'di ba? Dati. Asaan ang aking asan ang aking arrest warrant? Magpa-aresto ako, 'di ba? Inaresto siya sa airplane, walang arrest warrant. Ang sabi ni Torre, to be followed na lang yung arrest warrant. And then nung nandoon na siya sa yung military base kung saan si Duterte hinold, 'di ba? Tapos binabasahan lang sa cellphone ni sabi, eto na naman, binabasahan ni Torre ng kanyang pag-aresto, nasa cellphone lang binabasa. Walang formalidad na it should be written in a paper, signed by the people na involved na mag-sign dapat. Eto na naman, I have meron akong kopya, hawak ko. Nasa umano sa kanyang cellphone, bagaman inamit niyang ito ay hindi official na dokumento. Oh my God! Alam mo, Boying Rimulya, ang kapal lang talaga ng mukha mo. Ang kapal-kapal talaga ng mukha mo. Lawyer ka pa naman. Ombudsman ka pa ngayon. Okay lang ba itong mga pinagagawa mo? Nasa cellphone ko, inamin na hindi official. Ano yon? Kung hindi official, gawa-gawa mo na naman. Ang galing talaga. Kasi nga, ang feeling talaga nila na yung pagkakasabi lang niya na we can bend the law. Pwede daw baluktutin ang batas. So that's what probably again what they are doing. Ibebend na naman nila ang batas. Kasi yun ang feeling siguro ng mga taong baka high din sa pulburon o hindi natin alam, o high talaga sa kanilang posisyon na they are above the law. Mas mataas pa sila sa batas. Kasi kung hindi ganyan ang pakiramdam mo, hindi ka pwedeng magsalita dahil nasa konstitusyon na naibebend mo ang law. Pwede yun. Pwede yun. Now, okay. So yan po, nagtatapos. Jingle bell, Mayer Yam, kapal na mukha gamit. Opo. Lawless talaga. Judy si Kabalo. Hi, Ma'am Judy.
Oy, thank you sa nagbigay na ng stars. Pangangalanan ko na lang po kayo. Next time, thank you po. Appreciated po yan. Mayet Villanueva, Ma'am Ginaling Castro. Yung mga nagtag na po, Alma Taganili Gansan, good evening. Louie Castillo, slow ang ating connection. Okay, yung mga nagtag na po, pasasalamatan ko po. Okay, now, Bebs Candado Gudilusaw, Dats Palencia, hello po. Lobiano Rivera dyan, mukha ka palang pera gaga. Ano ba yon? Hindi ko na mabasa. Nawala na. Ako bang sinasabihan kung mukhang pera ugok? Gonggong. Visit ka. Ako pa ngayon ang wala nga akong kita, na ako ngayon. Ngayon lang tayo nag-umpisa, wala pa nga ata isang buwan na may nagbibigay ng mga stars. Almost 6 years. Nandito ang buong buhay ko na. Nagtrabaho ako, ang dami ko na sanang pera. Kung yun ang inano mo, ayan, mukha ka pa palaga. Kala namin kakampi ka, anti-vax ka, isa ka palang impostor kupal. Si Lobiano Rivera dyan. Ako ba yon? Lobiano Rivera dyan. Ikaw ba yon? Mukha ka pala, pera, akala namin kakampi ka, anti-vax, isa ka palang impostor kupal. Yung impostor. Yung impostor, yung hindi mo kilala, walang pangalan, gonggong pala ito eh. Si Lobiano Rivera dyan. Nagbigay ka ba ng pera sa akin, Lobiano? May ibinigay ka ba 5? Ugok ka. Sino to? Nagpapakyot. Gonggong to eh. Hindi mo nga ako kilala. 6 na taon na ako nandito. Nagbigay ka ba ng 5? Okay. Mamayet Villanueva, thank you so much. Thank you po. Lorena Matutino. Okay. Siguro to troll. Baka ikaw ang mukhang pera na bayaran. Baka ikaw yon. Okay, kasi yung mga troll, siguro sabi ko itong mga troll, nahihiya talaga sobra sila sa kanilang sarili. Na kailangan nilang itago ang kanilang persona. Kasi kung sincero kayo sa ipinaglalaban ninyo, or kinakampihan ninyo, kailangan itago yung mga mukha ninyo. Go ahead. Makipag-head-on labanan. Ang pangalan mo nandyan. Hindi yung tinatago nyo, wala kayong balls. Kasi syempre, nahihiya kayo kasi kahiya-hiya naman talaga yung kinakampihan ninyo. Wala na kayong rason. Kumbaga, either nabayaran ka, kasi wala ka sa lugar, kaya itatago mo. Kasi mahihiya ka talaga na ipagtanggol ang magnanakaw. Mahihiya ka talaga. Kaya itago mo ng sarili. Kaya yung mga nagtatago na mga troll, ang lakas lang dahil hindi kayo kayang lumaban ng head-on dahil nakakahiya talaga ang sarili ninyo. Magtago na kayo, mga walang bayag. Lalaki ka, baka walang bayag ka, baka may puday ka. Visit na to? Okay. You can say whatever you want. Pwede kayo. It's your freedom of expression. But I can, retaliate. Ganun lang yun eh. Okay yun. Say whatever you want. Freedom of expression yan. Now, punta tayo dito mga ka-curious para ma-highlight ko lang sa inyo. Finally, nabisto ang BBC. May napakalaking kasalanan. Kaya gusto ko lang i-highlight sa inyo mga ka-curious, yung masipag manood pa sa mainstream news na lagi niyong nakatunganga dyan kay yung mga nagsinungaling sa inyo ng Monique Plande. Yung mga tao na
nagsabi sa'yo, safe and effective to. Magpatuslok na kayo. Kasi pag hindi ka nagpatuslok, mamamatay ka. Yung ilang taon, 3-4 years na nagsingali sa inyo na media, mga sinungaling po sila. Mga binabayaran po sila, na-expose na po natin yan. At dito, may malaking, kasi nga, pag hindi na nagustuhan nila ng media, pwede pa nilang baguhin. Ang sinasabi mo, baliktarin, katulad ng ginawa ng Facebook. Removing factual information, inamin na ni Zuckerberg, di ba? Kaya nga nagsettle ang Facebook. I think kung hindi ako nagkakamali, pakiano nyo nga, nagbigay yata ng 25 million kay Trump. Dahil ang Facebook tinanggal ang account ni Trump ng ginamitan ako ng hydroxychloroquine nung na-hospitalize siya, tinanggal ng Facebook ang account ni Trump. Ngayon nakapag-settle, I think it's 25 million US dollar. 25 million nakipag-settle si Facebook. Dahil sa pagtatanggal ng mga factual informations. Kaya nga ako, siguro kung magkaroon lang ako ng time, dahil Facebook took down 4 of my accounts. Ang personal account ko na Lin Channel, tinanggal niya. Wherein, I think, 5,000 na buhay ko, picture, travel. Lahat ng buhay ko since 2009, hindi lang yung akin, ang pamilya ko, tinanggal ni Facebook. Tinanggal niya yon. So, merong problema sa akin si Facebook. In fact, tinanong ko na sa AI na I only have to ask for a lawyer. Kasi may pag-amin na tinatanggal nila ang mga factual informations. And that is the media. Mag-ingat na po kayo, katulad kaya nagsasayang kayo ng panahon dahil inuumit nila yung mga balitang critical sa inyo. Hindi nila ibinabalita. Yes, nagbabalita sila ng yung mga totoong nangyayari, but inuumit nila or tinatanggal nila, hindi nila ibinabalita yung may mga effect sa inyo, lalo na sa health ninyo, itong buong buhay natin, initatago nila yung mga balita. That is omission. Kahit sa Bible, may sin of omission. Pag hindi mo ibinabalita, inuumit mo, tinatanggal. Yung mga importante, it's also a sin. Okay? Kasalanan yon. Biblically, there is a sin of omission. Now, dito, ang BBC, ine-expect sila na mag-apologize kay Trump. Dahil dinoktor ng BBC, imagine ninyo ha, mga kakilos, kung saan ang media gumagawa ng katarantaduhan. Dinoktor nila ang statement ni Trump. Binago nila para magsuit, para masubay sa kanilang agenda. Pakinggan nyo ito, mga ka-curious. Kasi malaking ano to. The BBC on Monday expected to apologize for editing a speech that suggested Donald Trump had directly instigated an attack on the U.S. Capitol, resulting in a dramatic resignations of the broadcaster's top brass. Inedit, binago ang sinabi ni Trump para magmukha na nag-i-incite si Trump ng gulo. Yung January 6 na hundreds ng mga patriots ang ikinulong. Naalala nyo, ginawa nila, inedit, may tinanggal sila para mag-appear, magmukha na si Trump ay nagsasuggest siya ng pag-instigate ng atake, ng pag-atake. Ngayon, nabisto. Na inedit nila, binago. Imaginin mo mga ka-curious na
ang media ay darating sa punto na babaguhin ultimo yung mga words mo para magmukha kang salarin o magkasala ka. Ngayon, sabi ni Trump, until Friday, or mag-public apology ka at i-retract mo yung sinabi mo o kakasuhan kita ng 1 billion lawsuit para sa pagsira mo kasi dahil sa pag-instigate daw ni Trump, nagbunga yan na magkagulo doon nung January 6 sa Amerika. Kasi ang daming nakulong, may namatay pa. Hundreds na mga American patriots ang nakulong dahil sa gulo na yon. Na lumabas na ininstigate ng ang gobyerno rin ang lumabas na sa investigation na silang nagwaga-waga ng gulo. Okay? Ngayon, pinare-retract ang BBC until Friday na mag-sorry at tanggalin ang kanilang video na inedit. So, imaginein mo, mag-sorry. Kasi otherwise, matatalo sila at baka magbayad pa sila ng 1 billion US dollar. So, ang pinakamataas na official ng BBC, ng broadcaster, nag-resign. Bakit ko sinasabi yan? Dahil nga, ganon ang power ng media kung gusto nilang magsinungaling. Wala silang habas. Baguhin pa yung statement ng kalaban o salbahe o ano pang gusto nilang palabasin. Ini-edit nila. Now, because of that, ang media dito, itong BBC, wala na kaming, ako, 10 years na yata, hindi ako nakikinig ng news. Kasi ibabalita lang nila yung sinasabi ko nga, omission. Nagbabalita sila ng kung ano-ano, pero yung totoong balita sa COVID, yung totoong balita sa vaccine, yung totoong balita sa climate change, wala kang maririnig. Inuumit nila. That is the sin of omission. Ang gusto lang nila, yung i-brainwash tayo, yun lang ang ilalabas. Now, because of that, meron ng, 3.5 million household who do not pay the license fee. May dalawang kategory. Yung mga nag-i-evade and yung mga who are legally required to pay but chooses not to, and those not required to pay household. Dahil household legally exempt. Imaginein mo mga ka-curious, 3.5 million na ngayon. 3.5 million ang mga household sa UK na hindi nagbabayad ng license sa BBC, yung TV license, yung manood ng TV. What does it mean? Marami ang nag-i-evade na hindi na magbayad because they are fed up, because they are being fed with lies most of the time. 3.5 household, may mga evaders sa lahat. Ito yung mga evaders, yung ayaw na yung mga protesta, kayo nagpo-protesta dito, yung mga household, ayaw na nilang magbayad ng tax sa TV. And then, kasama na yung mga exempted, yung mga walang pera siguro, yung mga matatanda na kulang ng pera, ini-exempt nila sa license ng TV. But imaginein mo, 3.5 million. Then that's what I'm telling you, be very careful kung sino ang panunuorin nyo ng mainstream media. Okay? Kasi ang tao dito sa amin nagigising na. Ayaw na nilang manood ng news. Kikita nyo? Now, punta na tayo sa ating main topic. Okay. Ano yung main topic natin, mga kakilala? Natin itong tungkol sa paggamit na ng blockchain technology. Itong nagsabi sa akin na mukhang pera kanina. Ito, ibabalita ko yan, dapat ibinalita ko yan last time, kaya lang sobrang mahaba na. Ngayon natin sabihin, I do not have qualms kung sino ang hindi umaayon sa mga karapatan natin. Ako, hindi ko to made up, nandito lang sa balita, okay? Saan na siya? Ayan.
pakitag nyo po si Davao City, lahat ng mga Duterte sa Davao. Davao City launch the D-Citizen ID or Davao Citizen ID. Ulitin ko, nag-launch na po ng Davao Citizen ID. Ano to? Ito na po yung digital ID na pinakakaayaw natin. Itong digital ID, ang blockchain-based digital identification. So gagamit sila ng blockchain, na itong blockchain ay gagamit na ng digital. Ibig sabihin, lahat ng pag-identification natin sa pamamagitan na ng digital. Ibig sabihin, di na tayo hahawak ng mga dokumento na passport, wala na tayong hahawakan na physical ng SSS ID mo, ng bank account mo, wala na yung bank account mo. Hawak mo na lang, wala ka nang hawak, kundi nandito na yan sa app sa phone mo. It is virtually, it is all, digital. Hindi, virtual, hindi mo na mahawakan. Yun ang sinasabi na digital ID or digital na pagkakakilanlan. So, nila blockchain na, okay? I-explain natin ano yon. So, nag-launch na Davao Citizens ID. Ito'y a blockchain-based digital identification or ang tinatawag na digital ID system to streamline access para maka-access ka sa mga municipal services, initially prioritizing the senior citizens and persons with disabilities. It doesn't make sense. Uunahin nyo pa? Ano ang alam ng mga senior citizen at yung mga may disabilities? Kasi kadamihan, majority, I'm not saying that all, majority sa mga person with disabilities ay may mga edad na. So, how the heck, nauunahin nyo pa ang sektor na ito na hindi sila marunong gumamit. Yung nanay ko, kahit nga gumamit ng cellphone, magganon-ganon, hindi niya alam. So how could that be? Reason lang po nila ito. Na kunwari mag-appear na, concerned kami, unahin na muna natin kasi because it's always in the guise of kabutihan para tulungan natin ang sektor na ito kasi para madali natin tanggapin. It's always for the sake of help ang dahilan nila, but it's not really that. Hindi yan ang totoong aim nila. Okay? Para daw ma-prioritize ang citizen, yung senior citizens at ang mga tao with disabilities. Ang Davao Citizen ID or ang tawag nila is D-Citizen ID ng Davao City ay gumagamit ng blockchain upang ligtas na itago. Hindi totoo yan. Because anything, mga taga Davao, that is online or in internet can be hacked. Kaya wag na yan kayo maniniwala na safe. Hindi ako naniniwala dyan. Ay gumagamit ng blockchain upang ligtas na itago at beripikahin ang mga record ng residente. Yun lagi ang ipapakita nila sa atin na, safe ito, ulgok. Di ako naniniwala. Kahit nga ang may mga firewall ang Department of Defense ng aming dito sa UK, nahahack. Ito pa kaya, ang bawat ID ay nakaugnay sa blockchain sa pamamagitan ng isang natatanging hash code. Hindi tayo mga techie dito, hindi ko alam kung ano yung hash code na yan. Okay, ulitin ko ha, ang bawat ID ay nakaugnay sa blockchain sa pamamagitan ng isang natatanging hash code na ginagawang hindi mababago. So, yung hash code na yan ay para hindi siya mabago or ang tinatawag na tamper-proof. Tamper-proof. Ang datos ay madaling beripikahin sa iba't ibang serbisyo ng lungsod.
Sa pamamaraang ito ay nagbibigay sa mga mamamayan BS sa kanilang datos at tumutulong sa lokal na pamahalaan na makamit ang mas mabilis mas mabilis at paperless. Walang mga papel na mga transaksyon sa pamamagitan ng pag-iisa ng access at pag-check sa integridad ng datos. So, lahat po yan para mapabilis, para wala na tayong mga paper trail, wala nang mga dokumento, para lahat na lang cellphone nandyan na. Ang ating pagkakakilanlan. Kaya binibigyan nila ng emphasis dito ay ito'y blockchain daw, mga ka-curious, dahil ito'y tamper-proof. Okay, na itong hashtag na ito ay tamper-proof o hindi basta-basta mababago. At iniugnay nila dito sa blockchain na ito na ligtas daw, na itago at madaling berifikahin. Okay. Ang tingin ko, ganito yan, mga ka-curious. Itong sinasabi nila, lahat yan sasabihin, tamper-free, na hindi basta-basta matatamper, mababago yung mga record natin, yung mga personal identification, madaling ma-access, madaling verifikahin, wala na tayong mga paper, mga documents. Okay. But, andito na lang yun sa cellphone mo. Dahil as I have said, yung digital ID, lahat na po ilalagay nila. Mabuti kung doon lang, no? Pero hindi ipakikialamam lahat ang mga gastos mo, ang bangko mo. Lahat nandoon na yon, mga ka-curious, yung SSS mo, nandoon na yung, ano ba ang mga kaso mo, yung mga record mo sa pulis. Lahat. Pati ultimo yung kinakain mo. Ilang ulit ko na po, panoorin nyo na lang yung ating mga last video. Punta kayo sa Reels. Kasi, babalik na naman tayo sa explanation. Ang ibig sabihin, pag digital na ang ating pagkakakilanlan, yung national ID, sa Davao, digital ID ang tawag nila. Magkakaroon tayo na, ito na po yung national ID. Nandoon na po lahat yon, ang ilalagay nila ang bank information mo, lahat yung bank account mo. Tapos ang bangko, yung na-explain ko na sa inyo, itatrack na ng bangko lahat ng purchases ninyo. Yung bangko, sila na ang magre-record ng lahat ng carbon footprints. Yung kinakain natin, yung isinusuot natin, yung pag-travel natin, lahat ng binabayaran natin sa bangko, magiging parte na yon, isa na lang, ilalagay na yan sa digital ID. Nakikita ninyo? Ang pinakamatindi dito na yung ating digital money. Ang pinakamatindi dito, kung wala ka ng access kasi digital na, numero na lang ng pera mo sa bangko. Wala ka ng control. Wala ka ng sasabihin sa sarili. Aalisin ko yung pera ko sa bangko kasi hindi ko gusto ang pamamalakad ng bangko ko. Wala na yon. Hindi ka na po pwedeng magkaroon ng pakikipag-away mo o pag-ayaw mo sa pamamalakad ng isang agency, lalo na yung bangko, kasi wala ka ng bangko na pupuntahan. App na lang ng bangko. At wala ka ng chance, kaya nga unti-unti na nilang isinasara physically yung mga branches ng mga bangko. Wala ka ng opisina ng bangko na pupunta. Saan pa magrereklamo? Sige nga. Yung mga umiiyak ngayon sa GCash, na nawala ang kanilang mga pera sa GCash. Hundreds ang cases. Sabi ng BPIO, naiano ka na sa GCash, may isang babae umiiyak. Yung pera daw niya, sabi ng bangko daw, na nai-forward na sa GCash, tapos nawala sa GCash, hindi na namin responsibilidad. Saan ka pupunta? Kung wala ka ng physical na bangko na pupuntahan na opisina para magreklamo. Kung ninakawan ka sa pera mo,
o may nang ano sa'yo, may nanloko, paano? Anong gagawin mo? Control na nila yung pera mo eh. Pag lumabag ka lang ng konti o lumabag ka, yung pera mo, kung kalabang ka ng gobyerno, hell on you. Hindi ka nagpatuslok, sabihin ng gobyerno, wala ka pang tuslok, isa, dalawa, hindi ka na po pwedeng makabili or makapasok sa hospital. Wala ka ng access sa hospital, pwede nilang gawin yon. Alam nyo, mga ka-curious, kung meron mas nakakatakot na pwedeng mangyari sa buhay natin kung ang pera ang kinontrol. Sabi ko nga, pagdating sa usapin ng pera, kahit mag-asawa, magkakapatid, magkakamag-anak, naggugurguran yun. Pagdating sa dito, magpapaalipin ka, gugurgur ka, kung ang rapi mo na ang kinontrol. Tandaan nyo yan. Kaya nga, nakita nila na the best way na mapasunod ang mga OTA sa pamamagitan ng kontrol ng ating rapi. At yun na po ang nangyayari. So ngayon, sabi ko sa inyo, lahat ng mga politiko, magpangalan po kayo na talagang lumaban ng todo tungkol dito sa Monique Plande. Yung nagpatuslok. Isa lang na pinuri natin noon si Gwen Garcia. But knowing Gwen Garcia, nakilabang siya ng pandemic dahil nalagasan siya ng dalawang kapatid niya na inakusahan niya na sabi ni Gwen Garcia, yung kapatid niya ay ginurgor sa hospital. Laban na personal yon, kaya malakas ang loob niyang kalabanin dahil apektado dalawa ang kapatid niya na nawala, namatay mismo sa hospital nung panahon ng COVID. Okay? Kaya meron siyang rason na lumaban. I think it was not really for his, na ngayon ko na lang na papag-isipan na hindi ginawa ni Gwen Garcia yung paglaban niya sa COVID just simply to protect his citizen. I think it was a personal fight dahil sa nangyari sa dalawa niyang kapatid na nawala sa hospital nung panahon ng COVID. Kasi katulad ngayon, si Gwen Garcia ang nagpatupad or under her watch itong mga pagtatransform ng 15-minute city sa Cebu, places ng Cebu. Siya po yun. So, she is also pro na kontrolin tayo, si Gwen Garcia. Dahil nangyari sa watch niya as governor, itong pag-uusap na i-transform ang mga lugar sa Cebu or ang Cebu itself para sa 15-minute city. So, he is also pro-control. Kaya ako sabi na lumaban lang siya nung Monique Plande kasi laban na personal niya. Personal niya at pamilya niya. Pero ngayon, sinasabi ko sa inyo, walang sino man na lumalaban dito sa digital ID, lahat sila. Di ba si Magalong, cryptocurrency or digital money isinusulong ni Magalong na akala natin matitino, akala natin na pro tao. Si Magalong ang number 1 na nag-promote ng mga testing sa Baguio. Si Sara ang nag-promote ng mahigpit doon nung mayor siya sa Davao City ng mga wearing of mask. Kaya nga pag nakikita ko si Sara na naka-mask, tinataasan ako ng balahibo. Yung pagsunod ninyo ng walang scientific proof. Obligado kayong mga leader ng, hindi nyo po pwedeng sabihin na mga leader kayo na you are following science. You are following the wrong science. Dahil yung pag-oobligan nyo ng mask, example lang to, isa lang, na it's not protecting you from the virus.
Dahil, uulitin ko, napakalaki ng butas ng mask na ang virus, kahit anong klase, kahit yung N95 na mask. Ulitin ko lang. Kung sino nagpo-promote, ikaw Sarah, number 1 ka ng promotor ng mask. You are not following science. If you are not following the science, you are not doing good to your countrymen. Kasi sabi nyo na mag-mask-mask, BS yun. You are fooling people, literally. Dahil kahit yung N95 mask, labas-pasok ang virus doon. Hinggot mo pa rin. Lalo na yung mga cloth na sinasabi, magkuklot na lang ako. Bas malaki ang butas nun. Labas-masok lang yon. You are just creating mas marami pang kitsa. Dahil hinihinggot mo lahat, nandito lahat naka-attach sa mask mo ang lahat ng pathogens. Hindi lang isang virus ang piniprevent mo, kundi hinahakot mo dito sa mukha mo and then little by little, hihingahin mo yung papunta sa katawan mo. Lahat na ng pathogens. So, mas clear na mas malaki ang chance mo magkakitsa ng maraming kitsa kaysa piniprevent mo lang ang isang V. Sana makarating to kay Sara Duterte. I have been explaining this many times. You are following literally the wrong science. Since walang exemption, lahat kayo, politiko, presidente, itong presidente niyo, mas ganito. Itong presidente niyo, mabuti pa si Digong, gumawa ng Republic Act 11525. Gumawa siya na hindi i-mandatory. Republic Act 11525. Hindi i-mandatory. Batas po ito ang tuslok sa requirements sa pagpasok sa eskwela, sa trabaho, pagpasok sa mga government buildings or pagpasok sa mga trabaho sa mga privado at sa mga public, hindi requirement ang turok. Mabuti pa si Digong gumawa. At sabi niya, wag na kayong magpa-booster kay delikado. Yan ang totoo. Nanakot siya, pero gumawa siya kasi hindi siya pwedeng umayaw sa dikta ng mga Gigimon, yung nagkokontrol yung United Nations, dahil pwede silang gurgurin lahat, yung pamilya niya. Lahat nagko-comply. Pero he made sure na hindi i-mandatory. Itong presidente nyo ngayon, ano ang sinabi niya? Sabi ni BBM, patuturukan ko ang 93% ng mga anakis ninyo. 93%! Halos lahat. Presidente ninyo, kayo na lang sa Pilipinas, ang buong mundo tumigil ng pagtuturok pagkatapos ng COVID. Kayo lang sa Pilipinas, ang nalaman ko, na walang humpay. Hindi kayo tumigil hanggang ngayon. Lahat na anti-rabies itinuslok sa mga bata. HIV, dengue, dewormer, kung ano-ano. Kaya walang nasasalba. Mga evil silang lahat, pero mas may evil. Yun ang nakikita ko. At itong gobyerno na ito, siya pa ang nagbasa ng batas, yung VIP, yung Virology Institute of Philippines, kung saan andyan na sa Pilipinas ang pagluluto mismo ng mga V. Batas na po ito. Si BBM ang nagpirma yung Virology Center sa Pilipinas, kung saan tayo na sa buong mundo ang magluluto ng mga V sa laboratorio at magwawaga-waga, andyan na yung mga pharmaceutical company sa Pilipinas, magtatayo sila dyan. Kasi naturalmente, kung tayo ang magluluto, magwawaga-waga ng V sa laboratorio, ay andyan na rin yung mga pharmaceutical company nakahanda na gumawa ng tuslok. Andyan sa Pilipinas. At hindi lang yan, sa under itong administration, magkakaroon ng level 4 laboratory. Yung paggawaan na yan ng mga pathogens sa atin, level 4 na laboratory. So we have to make this
balance. Pagdating, yes, ang mga, sabi ko nga sa inyo, ang mga politiko gagawa yan ng mga pabor sa tao, pero yung mga isinusulong ng nasa taas, yung identification, yung pag-suppress ng ating karapatan, na lahat, ilagay tayo dito sa 15-minute city na ito, lahat po sila. Kaya Marcos ka mapa Duterte, ipapatupad nila itong digital ID dahil yun ang diktasi kanila ng mga nasa taas. Nakikita ninyo? So yan ang katotohanan. Now, punta tayo dito. Nasa sa inyo yan. Sa mga taga Davao ngayon, kung papayag kayo dito, i-share nyo po mga ka-curious kasi umpisa na to ng kalbaryo at censorship. Hindi lang censorship, mamanmanan kayo, madali na kayong matrack kasi isasali na po nila lahat ang record natin sa hospital sa isang digital ID. Sasabihin lang nila yan sa umpisa, para muna ito dito sa mga may mga kapansanan para mapabilis ang pagbigay natin ng ayuda sa kanila. Ganun muna. Ganun ang uumpisa. Kasi hindi naman nila pwedeng aminin na, kaya kayo tayong ilagay ito yung ID para matrack namin lahat ang buhay ninyo. Every aspect ng buhay ninyo. Alam nga naman sabihin ganun, di magwawala kayo. So may bait yan. Huhulihin muna kayo yung loob ninyo. Tapos in a small period sabihin, maganda pala kasi ang bilis. Wala nang mga paper trail. Ang bilis ng transaction. Siyempre, gugustuhin mo yan. And then, pag lahat na nag-i-enjoy at lahat na nandoon na sa sistema, doon na sila mag-uumpisa na, ayan, nag-jaywalking ka lang. Yung mukha mo nandyan na sa mga public places, nag-jaywalking, katulad ng nangyayari sa China. Mag-commit ka lang ng konting pagkakamali mo, nasa headline ka na, public place, you will be humiliated. Pag sumubra ka na sa karne mo, pag nag-travel ka na, wala, stop na nila yung bank account mo. Yun na yun. Kasi nabasa ko po yun lahat, matagal na. That's why I'm here to talk to you. Matagal ko na tong sinasabi, hindi ko to gawa-gawa. Nabasa ko ang NOPLA nila. Na perfect na. And it is already slowly happening. Ito ang pinakamatindi. So we are talking now, ilimit na ang pera, kukontrolin na nila. Okay? Ang paggamit ng cash, ito yung i-share po ninyo, mga kababayan, maawa po kayo. Ang cash dito, ito'y batas na pipirma pa lang. Hindi po ito haka-haka, batas na napirmahan po ito dito sa Europe. Ano po ito, mga ka-curious? Basahin natin unti-unti na nilang tatanggalin yung physical na pera. Yung papel, yung cash, yung mga coins. Kakasabatas lang ng Europe sa pagtatapos ng itong unti-unti na yung kalayaan natin na magkaroon pa ng hawak sa pera